Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po, si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos pinangunahan ang relaunch ng Pasig Bigyang Buhay Muli na bahagi ng Pasig River Development Project sa Intramuros, Manila. Mga centenarians na nakatanggap ng cash gift nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. Presidential Communications Office, todo ang kampanya kontra sa naglipa ng fake news. Guerrilla operations ng Pogo mas pinatututukan pa ng palasyo. At Congressman Sandro Marcos nanguna sa pagpaparangal sa tinaguriang The Outstanding Young Men 2024 sa Malacanang. Una po sa ating mga balita, pinasaniyaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikatlong bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project. Alas 5:30 kanina nang dumating ang Pangulo sa Pasig River na may bahagi ng Intramuros. Kasunod nito ay naglakad at umikot mismo ang Pangulo sa 3 tampok na atraksyon sa Phase 3 ng PBBM project. Kabilang dito ang pinagandang Plaza Mexico, Maestranza Wall at Fort Santiago Riverwalk na may kabuuang habang 6 na raang metro. Sinamahan siya ni Housing Secretary Jerry Acuzar na namumuno sa Interagency Council for the Pasig River Urban Development Project. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga centenarian na tumanggap ng cash gifts sa ilalim ng Expanded Centenarians Act of 2024. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jana Pineda ng Philippine Information Agency, National Capital Region. Nagpaabot ng pasasalamat ang mga senior citizens na nakatanggap ng cash gift sa isinagawang inaugural cash gift distribution para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act of 2024 na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa pamamagitan ng nasabing batas, maaari nang makatanggap ng cash gift na nagkakahalagang 10,000 pesos ang mga senior citizens na may edad 80, 85, 90 at 95. Samantala 100,000 naman para sa mga may edad na 100. Isa sa mga benepisyaryo ang 85-year-old senior citizen na si Leonida Cruz mula sa Pateros. Anya, malaki ang pasasalamat niya sa Pangulo sa programang ito na magbibigay ng malaking tulong sa kanya at kanyang pamilya. Malaking tulong yun at malaking tulong sa buhay namin na ngayon lang din kami makaranas sa makatanggap ng mga benepisyo dito. Malaking pasasalamat ko sa ating Pangulo, mahal na Pangulo, na nagbibigay ng benepisyong katulad nito. Salamat ng marami. Sa pangunguna ng National Commission of Senior Citizens, mahigit 275,000 ng mga senior citizens ang makakatanggap ng kabuuang 2.9 billion na financial assistance ngayong taon. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit sa pagbibigay ng tulong pinansyal, layo ng programang ito na bigyang pagkilala ang natatanging kontribusyon ng mga senior citizens sa ating bansa. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jana Pineda, Balitang Pambansa. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Asian Development Bank na pinakamahalagang partner ng bansa sa pagpapalago ng ekonomiya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Glazel Pardilla ng PTV Manila. Napagtibay pa ng Pilipinas at ng Asian Development Bank ang ugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kasunod ito ng pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong pinuno ng ADB na si Masato Kanda na nag-courtesy call sa Malacanang. Itinuturing ni Pangulong Marcos na isa sa pinakamahalagang partner ng Pilipinas ang ADB. Ang ADB ay isang regional institution na nag-aabot ng pinansyal at teknikal na tulong sa mga bansa sa Asia at Pasipiko. Layo nitong mapabuti ang ekonomiya, infrastruktura at kalidad ng buhay. The development that we have achieved that have been assisted by the ADB is the most important project that we have had in the Philippines. And yet,
we find that in the last years, recently, that has even increased. And so I think this is very encouraging, very promising. Katuwang ng Pilipinas ang ADB sa mga programa at inisyatiba na magpapabuti sa kapakanan ng mga Pilipino. Kabilang ang paggawa ng MRT Line 4 na sinasabing magpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila, Bataan-Cavite Interlink Bridge na magpapadali sa transportasyon mula Central Luzon patungo ng Calabarzon. Walang Gutom Project na bahagi ng food stamp program na target bigyan ng sapat at disenteng pagkain ang pinakamahirap na Pilipino. Kasama rin ang Climate Change Mitigation and Adaptation Project na tutugon sa climate change. Inaasahang tatatag pa ang relasyon ng Pilipinas sa pagitan ng Slovenia at Palestine sa magkahiwalay na seremonya sa Malacanang. Tinanggap ni Pangulong Marcos ang ambassador-designate ng dalawang bansa. Kapwa nagkasundo ang Pilipinas at Slovenia sa pagsulong ng international law. Kapayapaan at kasaganahan naman ang itataguyod ng Pilipinas at Palestine. Mas palalalimin pa ng Pilipinas ang bilateral relations sa pagitan ng Sweden at Egypt. Sa magkahiwalay na pagpupulong ni Pangulong Marcos sa ambassador-designate ng dalawang bansa na pagtibay ang pananaw ng Pilipinas at Sweden sa malayang paglalayag at respeto sa karapatang pantao. Nangako naman ng Pilipinas at Egypt na palalakasin pa ang bilateral relations para mapalago ang pamumuhunan at kalakalan ng dalawang bansa. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Epektibo na po bukas ang mas mababa pang maximum suggested retail price sa imported rice. Ipatutupad ito sa mga lalawigan na mataas ang presyo ng bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Ibababa pa sa 49 pesos ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice simula sa March 1. Napagdesisyon na ng Department of Agriculture na ipatupad sa piling mga lalawigan na 49 pesos MSRP dahil mas mababa pa ang presyo ng bigas sa ilang mga probinsya kaysa sa ipinapataw na MSRP. Ayon doon sa datos ng PSA, karamihan ng mga matataas ang presyo ng bigas na doon sa Metro Manila, sa key urban areas at saka yung mga key cities, yung mga urban centers natin. Bukod sa Metro Manila, ilan pa sa mga rehiyon na nakakapagtala ng mataas sa presyo ng bigas ay ang Calabarzon, Metro Cebu, Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga. Ayon sa DA, bukod sa pababaan trend ng presyo ng bigas, nakokontrol na rin ng nationwide implementation ng MSRP ang pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado. Nagsimula tayo 58 and then we proceeded with 55. Nung nag-52 tayo, doon tayo nag-start na nag-nationwide. This coming March 1, we'll use na yung 49 pesos in selected areas. Pinapabilis na rin ng DA ang pag-release ng National Food Authority rice dahil na rin sa deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Ito'y para makapamili na ang NFA ng mga bagong aning palay. Bibilhin ng mga fresh na palay ng 17 hanggang 23 pesos habang ang mga tuyong palay ay bibilhin ng 23 hanggang 30 pesos. Samantala, nagkakasundo na raw ang lahat ng pork industry players sa layunin na pababain ang presyo ng karning baboy. Importante kasi na makonsulta lahat ng stakeholders, industry players sa kabuuan ng ating hog industry para sigurado na yung ilalabas natin kung meron man for MSRP ay talagang naayon dun sa mga resulta ng ganitong klaseng konsultasyon. Ang napagkasunduan kasi before is kung maibababa yung presyo ng baboy without going through the MSRP or yung tawag dito suggested retail price sa farm gate. Perhaps hindi nakakailanganin maggawa ng gano'n kung maibababa yung presyo ng baboy through consultation and coordination. Nakipagpulong na ang DA sa mga pork producer at susunod namang kukonsultahin ang mga nagtatransport ng pork. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Samantala, ramdam na rin sa ilang lalawigan at ilang syudad ang mababang presyo ng bigas. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Quenzel Bocobo ng IBC 13.
Bilang pagtugon sa National Food Security Emergency ng bansa, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng San Juan City ang pagbebenta ng NFA rice sa kanilang kadiwa stalls. Ngayong araw nga, halos maubos na ang unang 1,000 sako ng bigas at 500 plastic ng tig 5 kilo ng kanilang binibenta. Si Mary Jane nga, tila kinikilig pa dahil siya ang nakabili ng huling plastic ng 5 kilong bigas. Kasi po dalawa po kami, nakita ko, sabi ko ako na lang bibili po kasi wala pa talaga akong bigas ngayon po eh. So sakto po? Opo, sakto po. Katulad ni Mary Jane, natutuwa rin si Tatay Paulino dahil ngayong kapos na kapos sila sa budget, masasandalan niya ang murang bigas ng pamahalaan. Malaking tulong yan. Biro nyo magkano sa merkadong nabibili, 60. Samantalang ang per kilo dito, 33 lang. Ang laking bagay nun. Dahil sa malaking demand, magdaragdag pa ng NFA rice ang San Juan LGU. Magre-refill pa po. May parating pa po tayo mga 5 kilos na repack na po. Kaugnay naman ng mababang presyo sa bigas, ramdam na ito sa Kalasyaw, Pangasinan kung saan mas mababa na sa 2 piso ang kada kilo nito. Ang well-milled rice sa kanila, 45 pesos per kilo na lamang, habang 52 pesos naman sa premium rice. Ayon sa naging pahayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura, Chairman Rosendo So, bumaba kasi ang presyo sa farm gate price ng palay na nasa 17 pesos per kilo na lamang. Dahil dito, may ilang mga magsasaka na nagnanais munang itago ang kanilang mga ani. Ngunit nangangako naman ang Department of Agriculture na bibigyan sila ng nararapat na presyo kung sa kanila na lamang ibebenta ang mga bigas. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa. Patuloy sa paglalatag ng estratehiya ang Presidential Communications Group para labanan ang fake news. Alinsunod ito sa marching orders ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa PCO na supilin ang paglaganap ng disinformation o fake news. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang sa kanilang estratehiya ang pagkakaroon ng fact-checker o taga-suri kung tama ba ang mga kumakalat na issue o balita. Mahalaga rin anyan laging may resibo o ebidensya para mapatunayan kung may kredibilidad ba ang isang balita. Binigyan din ni Yusek Castro na hindi pwedeng gamiting depensa ang freedom of information dahil marami ang kumikita sa paggawa ng fake news dahil bahagi sila ng troll army na ginagamit para pabagsakin ang isang tao o organisasyon. Tukoy na ng Philippine National Police ang nasa likod ng kumakalat na fake news tungkol sa mga batang kinidnap sa Taguig City at inihahanda na ang kaso laban sa mga ito. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Ryan Lesigues ng PTV Manila. Malisyoso po ito na halatang-halata na gusto lamang siraan ng pamahalaan tungkol sa pagpapalabas ng fake news. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP kung anong isasampang kaso laban sa nagpakalat ng fake news kaugnay sa batang nakidnap sa Taguig noong February 20, 2025. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, kilala na nila ang nagpakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa batang nakidnap. Kinukonsulta po ni Director ng ECG kung ano po ang pwedeng ikaso doon sa mga nagpakalat ng fake news. Na-identify naman po nila kung sino-sino yung mga yun. Mababatid na kasama sa fake news na ipinakalat ng mga ito ay ang pagbibigay ng 2 milyong pisong ransom ng pamilya ng biktima habang nagpapatuloy ang ginagawang operasyon ng mga pulis para matunton ang kinaroroonan ng bata. Malaki kasi aniya ang naging epekto nito sa pamilya ng bata at maging sa ongoing na operasyon ng mga pulis. Kinukonsider po natin ito na fake news sapagkat yung mga detalye na mga nireport po nila noong mga unang araw nung mawala po yung bata ay malayo po sa katotohanan na nangyayari na kasalukuyan ay patuloy na iniimbestigahan ng AKG. Nitong gabi ng Martes nang ma-rescue ng mga otoridad ng bata sa Parañaque City, ang pogo at online business ng magulang ng bata ang ilan sa tinitingnan ng PNP na motibo sa pangingidnap. Batay sa timeline ng PNP, nitong Pebrero 20 nang napaulat ng nawawalang bata. Naalarma ang mga magulang nito matapos na hindi na ito makauwi mula sa kanyang paaralan. Kinabukasan Pebrero 21, nag-report na ang mga magulang nito sa Taguig PNP. Kalaunan ay natagpuan na sa bahagi ng Bulacan ang sasakyan ng biktima kasama ang driver nito na wala ng buhay. Mula sa PTV Manila, Ryan Lesigues para sa Balitang Pambansa. Mas pinatututukan pa ng palasyo ang guerrilla operations ng Pogo sa bansa.
Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kailangan pakilusin ang mga law enforcement agency para tugisin ang mga nasa likod nito, lalo na't may ilan pa rin nahuhuli na nag-ooperate dito sa harap ng total ban ng Pogo. Naniniwala rin si Castro na kailangang imbestigahan ang mga lokal na pamahalaan kung saan madalas mahuli ang guerrilla operation ng Pogo. Umabot sa mahigit 400 foreign national at ilang Pinoy ang arestado dahil sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa isang condominium building sa Pasay City. Ito ay matapos bulabugin ng pinagsama-samang puwersa ng PAOK, PNP, CIDG at LGU ang operasyon ng Pogo sa 5 palapag na sakop nito. Nasa 207 o 207 na Chinese nationals, 132 Vietnamese, 24 na Koreano, 11 Malaysian, 12 Myanmar national, 14 na Indonesians, 1 Madagascar national at 53 Pinoy ang nahuli sa nasabing Pogo Hub. Kabilang umanos ito sa mga naipasara noong ipinatupad ang total Pogo ban sa bansa na nagpatuloy ang operasyon. Wala rin daw business permit ang negosyo, kaya wala itong karapatan na magsagawa ng operasyon. Sa ngayon, dinala muna sa headquarters ng PAOK ang mga nahuling dayuhan habang patuloy ang investigasyon, habang aalamin din nila kung may pananagutan ba ang mga Pinoy na nahuli sa lugar. Mahigit 1,000 faculty members at education leaders ang nakatanggap ng libreng postgraduate education noong nakaraang taon. Ito ay napagtagumpayan sa ilalim ng Husay Program ng Commission on Higher Education. Layo ng programang ito na mas pahusayin pa ang mga educator pagdating sa pananaliksik, pagtuturo at curriculum development. Nakipag-ugnayan naman ng SHED sa iba't ibang mga kilala at mahuhusay na institusyon sa buong mundo para mapahusay ang kakayahan ng mga guro sa bansa. Ilan sa mga nakuha ng mga piling guro ay ang libreng pag-aaral ng short course sa Dairy Science sa Massey University sa New Zealand. Bukod pa rito, nagsasanay din ng ilang aviation instructors sa British Columbia Institute of Technology sa Canada. Nagpasalamat naman si CHED Chairperson Prospero de Vera kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa suportang ibinibigay nito pagdating sa pagpapaunlad ng Philippine higher education. Sa harap ng patuloy na pag-alma ng China, nanindigan ang National Security Council sa pananatili ng Typhoon Missile System ng Amerika sa Pilipinas. Ayon sa National Security Council, may karapatan ang Pilipinas na mag-upgrade ng kakayahan at mas itinuturing din banta sa seguridad ng rehiyon ang dumaraming missile inventory ng China. Binigyan diin ng NSC na ang Typhoon Missile System ay para sa depensa ng Pilipinas at sumusunod ito sa itinakda ng konstitusyon na nagbabawal sa paggamit ng nuclear weapon o lumahok sa offensive war. Samantala sa ASEAN Defense Ministers Meeting, binigyan diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa ng lahat ng mga bansang miyembro nito sa pagtugon sa iba't ibang hamong pansiguridad sa rehiyon. Hinikayat ng kalihim ang mga bansa sa ASEAN na palawakin ang joint patrols at pagsasanay habang nagbabala rin siya laban sa external influence na pwedeng makasira sa rehiyon. Isang kautusan ang ibinaba ni Senate President Francis Escudero na Special Order No. 2025-015. Laman ito ang pagbuo ng Senate Administrative Support Group na layong mag-assist sa Senado sakaling mag-convene na sila bilang impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng Special Order, inaatasan ng Senate President ang Senate Secretary na maging clerk ng Senado sa impeachment court. Ang Secretary ng Senado ay may kapangyarihan mula sa Senate President na mag-issue ng administrative orders, direktiba at guidelines. May mga opisina pang pinangalanan sa kautusan na magkakaroon ng tungkulin oras na mangyari na ang paglilitis. Ang Senate Sergeant at Arms naman ay magiging responsable sa pag-service ng summons, subpoenas at iba pang legal process. Samantala, tiwala ang House Prosecution Panel na masisimulan na sa lalong madaling panahon ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang online press conference ng Kamara, binigyan din ni House Assistant Majority Leader Jill Bungalon, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, na malaking development ng bagong kautusan ni Senate President Francis Escudero na bumuo ng administrative support sa Senado bilang isang impeachment court. Sabi ni Bungalon, alinsunod sa batas, kailangan na masimulan agad ang paglilitis sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya't isa itong senyales na pwede nang simulan ang impeachment trial sa lalong madaling panahon. Samantala, tuloy-tuloy naman ang House Prosecution Panel sa paghahanda para sa paglilitis.
Kumpiyansa ang isang House impeachment prosecutor na pwedeng tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 2 o 3 buwan. Yan ang balitang pambansa ni Earl Tobias ng IBC 13. Naniniwala ngayon si House Impeachment Prosecutor Jill Bongalon na pwedeng matapos sa loob ng 2 o 3 buwan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At kung magsisimula nga raw ito sa Marso, posibleng magkaroon na ng desisyon ang pagpapatalsik sa bise sa June 30 o bago pa man mag-transition ang 19th Congress sa 20th Congress. Ang posibilidad na yan ibinase ni Bongalon sa utos ni Senate President Chis Escudero na bumuo na ng administrative support group na makakatuwang ng Senado sa paglilitis. A big possibility that trial will commence the soonest possible. Kumbaga, nabigyan na sila ng direktiba na ayusin lahat ng mga kailangan nilang gawin. At sa nauna namang pahayag ni Escudero na posibleng Oktubre magkaroon ng desisyon ng impeachment, inaasahan daw ni Bongalon hopefully magbago. Kasi given that the provision of the Constitution that the trial shall forthwith proceed, so probably there will be a change of heart, change of mind. Kinumpirma rin niyang kumpleto na ang kanilang testigo sa 7 articles of impeachment laban sa bise. We don't need to prove the 7 articles. Just 1 article is sufficient not to convict the Vice President. Kaya ngayon, pinag-aaralan namin kung magdadagdag pa kami. Binigyang diin naman ni Bongalon na hindi kritikal sa paghahanda ng impeachment prosecution panel kung sino man ang mananalong senador na posible ring maging senator judges sa 20th Congress. At hindi pa rin daw dapat pag-usapan sa ngayon kung sinong papalit sa bise sakaling mapatalsik ito. Dahil ang prioridad daw muna ay umandar na ang paglilitis sa bisa ng konstitusyon. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential son Sandro Marcos ang pagbibigay pugay sa The Outstanding Young Men 2024 sa Malacanang. Layo nitong kilalanin ang husay sa leadership, innovation at di matatawarang ambag sa piniling larangan o karera. Kabilang sa mga tumanggap ng pagkilala sina Jenica Beatriz Dizon, Ziga Dulay, Billy Crystal Dumaliang, Rocinto Ian Lumbres, Venazir Martinez, Jose Gabriel Mejia, Pia Ranyada, Dennis Umali, Brent Andrew Viray at Pia Wurtzbach. Bumuo ng Flagship Project Management Office si DOTR Secretary Vince Dizon para mapagaan ang biyahe ng mga commuter. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Bumuo si Transportation Secretary Vince Dizon ng Flagship Project Management Office o FPMO bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapatupad ng malalaking transport infrastructure projects upang mapagaan ang pagbiyahe ng mga commuter. Sa ilalim ng Department Order No. 2025-002, ang FPMO ng DOTR ang mga siwa sa mga patakaran at pagsigurong na ilala ng sapat na pondo at pagsisikap para sa implementasyon ng Priority Infrastructure Flagship Projects o IFPs. Bukod dito, tututukan at babantayan ng FPMO ang proseso ng IFPs kabilang ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway Project, EDSA Busway Project, EDSA Greenways Project, Cebu Bus Rapid Transit at Davao Public Transport Modernization Project. Personal itong susubaybayan ni Secretary Dizon bilang chairman ng FPMO. Ang kalihim din na magpapasya kung aling mga proyekto ang maaaring idagdag bilang priority IFP sa hinaharap. Habang masusin niyang babantayan ang bawat proyekto kung saan ipatutupad ang mahigpit na timeline para sa partial operability at completion. Ikinatuwa naman ng ilang commuter na personal nakita ni Secretary Dizon ang mga dapat ayusin sa EDSA Busway. Kabilang dito ang kawalan ng wayfinder sa busway at MRT 3 stations, sira-sirang timer sa bus stops, hindi ba ginhawang railing sa hintuan at mga sirang elevator. Gayon din ang usapin ng pananatili ng busway para sa kapakanan ng mga commuter. Maganda po na na-experience talaga. Kung paano namin na-experience yung hirap, meron din yung enjoyment. Positibo rin ang ilan nating kababayan sa posibilidad na mapalawig ang operating hours ng Metro Rail Transit at Light Rail Transit.
Isa po ako dun sa makikinabang kung mag-e-extend po sila kasi usually nag-e-extend din po ako sa work ko. So kung mag-e-extend din po yung working hour, mas makakatipid po ako kasi Inaabangan na rin ng mga motorista ang mas mabilis sa paglabas ng kanilang mga plaka mula sa Land Transportation Office matapos ipag-utos si Transportation Secretary Dizon na dapat mailabas ito sa loob ng 27 oras. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Deportation ng illegal POGO workers at pagtutok sa kapakanan ng overseas Filipino workers. Ilan lang ito sa mga napagtagumpayan at plano ng Bureau of Immigration noong 2024 at ngayon 2025. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, sa mahigit 33,000 POGO worker base sa datos ng PAGCOR, 22,000 rito ang voluntaryong umalis. Habang nakamonitor sila kasama ang PAOK, NBI at PNP sa natitira pa 11,000 kung saan may lehitimong dahilan ba ito para manatili sa bansa at kung wala ay aarestuhin at i-deport. Nasa 450 naman sa mga ito ang naaresto at naipa-deport ang nasa 100 sa loob lamang ng 2 linggo. Kumpara sa 2023, tumaas ng 15% ang kanilang processed travelers habang tumaas din ng 8% sa flights. Para sa taong 2025, patuloy ang laban ng ahensya para masugpo ang human trafficking, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno, kung saan sa darating na Marso ay nakatakda ang BI na lumagda ng kasunduan kasama ang United Nations para sa Go Travel o ang Advanced Passenger Information System. Uunahin rin nilang tutukan ang serbisyo para sa OFWs, katuwang ang pamahalaan at pribadong sektor, kasabay ng pagsusulong ng modernisasyon sa kanilang ahensya. Modernize po. Yun ho ang mission ko. Kung ako po ang kumamarapatin po ng lahat, ma-modernize po ang Bureau of Immigration. Unang-una po, kumari po, we have to have modern solutions to modern day problems. And ang isa hong paraan is for us to modernize the law. Kasi 1940 pa ho yung batas namin. Kumari hong ma-modernize ho yung batas para ho to conform with the times at masagot naman yung mga modernong problema. Ikinatuwa ng mga dating rebelde ang hatid na serbisyo caravan ng pamahalaan ng Lamitan City sa Basilan. Yan ang Balitang Pambansa ni Justin Bulano na Radyo Pilipinas, Zamboanga. Daan-daang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front at kanilang mga pamilya ang sumugod sa Lamitan City, Basilan. Pero hindi para makipagdigma sa pamahalaan, kundi para samantalahin ang mga inaalok na serbisyo ng pamahalaan sa ilalim ng normalization program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang sa mga alok na serbisyo sa Intercabinet Cluster Mechanism on Normalization o ICCMN Caravan ay medical services, agricultural inputs at amnesty application. Kaya si alias Stubbs na dating rebelde, lubos ang pasasalamat sa hatid nitong serbisyo at pagpapatupad ng Bangsamoro peace process. Actually, smooth talaga yung pag-serve nila sa mga tao dito. Actually, smooth din. Yung PhilHealth, naka-build kami at saka yung National ID, yung tatay ko nakakuha din. Yun din yung na-build namin at saka yung mga gamot. At saka yung mga gamot naka-build kami. Yun lang yung ano namin. Pagtitiyak naman ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, tuloy-tuloy ang paghahatid ng pamahalaan ng serbisyo alinsul sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipinong may iwan kung saan lahat ay kasama sa pagunlad sa bagong Pilipinas. Mas papaigtingin pa po ang pagtutupad ng ating normalization program para dito po sa Bangsamoro, especially po dito sa Basilan. Layunin din po natin na sa katuparan ang pangako ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan na pataasin ang antas ng kabuhayan ng ating mga kapatid sa Bangsamoro. Mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, Justin Bulanon para sa Balitang Pambansa. Inaasahan magbibigay ng libreng serbisyo medikal ang Puro Kalusugan Program ng Department of Health sa mas maraming Pilipino, kabilang na ang mga residente sa Taytay, Rizal. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Cecil Maloles ng PIA Calabarzon. Dinagsa ng mga residente mula sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal ang libreng serbisyo medikal na hatid ng DOH Calabarzon sa ilalim ng programang Purok Kalusugan. Bahagi ito ng 8-point action agenda ng DOH na naglalayong tiyakin na bawat Pilipino ay may akses sa ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyong pangkalusugan at medikal. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ng DOH ang libreng laboratory testing, pamamahagi ng gamot, pagbibigay ng bakuna at chest x-ray screening
screening. Nagsagawa rin ng HIV counseling and testing, maternal services, cancer screening, nutrition counseling at iba pang serbisyong pangkalusugan. Bukod dito, nagkaroon din ng lecture at health activities upang turuan ng mga bata at kabataan tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan at pag-iwas sa mga sakit tulad ng dengue at measles. Ayon sa DOH Calabarzon, target nilang dalhin ang programang ito sa iba pang bahagi ng rehiyon upang mas maraming kababayan ang makinabang sa libreng serbisyong medikal. Ang matagumpay na pagpapatupad ng programang ito ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng DOH at ng mga katuwang nitong ahensya upang mapabuti ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa Calabarzon. Mula sa PIA Calabarzon, Cecil Maloles, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.